So yung tubig, yung tubig makita natin, malakas yung tubig din. Ayun, shoutout guys, muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon, at sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Ito po ay patungkol doon po sa solar pump na kung saan po ay nagpakabit po tayo. So sa pagkakataong ito, pupuntahan na po natin dahil 4 days or 5 days na pong ginagawa. So magti-testing po tayo sa ngayon. Tingnan natin kung yung tubig buba ay malakas yung buga, yung D4 tubo ba natin ay kinaya. So ipapakita ko po sa inyo yan at bibisitahin na natin ngayon. So maya maya po yan ng konti, pero siyempre po gaya ng dati, konting paalala po si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron din po tayong Facebook page, yung Julay Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow, pwedeng i-like, at saka po suportahan po natin, pwedeng i-share po yung mga video po doon. So maraming salamat po sa inyo. So ayun po, tuloy na tayo. Dito na tayo sa site. Makita natin yung yung structure. Yan na, nakabit na yung pump natin. Yan yung 3 horsepower na pump. So bali ngayon, pang-5 araw ngayon. So halos tingnan natin kung kayang tapusin ngayon. Ito yung pinaka-panel niya. 6 na solar panel yan. 500 watts ang isa. May concrete foundation tayo sa baba. Ito yung linya ng linya ng suction line. Ayan. Tapos doon ang discharge. Yan ang pump. So maliit lang maliit lang yung pump. Tingnan natin kung kayang punuin itong D4 tubo. Ayan. Solar panel niya. So yung mga post niya matibay yan. 6 para siguradong matibay. So hindi ko makikita niyo yung sa taas. Yan bali yung top view niya sa pinaka panel. So ite-testing natin to maya maya ng konti. So ayan, temporary muna. Nilagyan natin ng dito, parang flexible hose pansamantala. Ayan, tingnan natin. So lagyan mo ng tubig kasi bumaba yung tubig dahil may singaw kahapon. So makita lang natin yung yung buga, kung puno yung tubo or hindi. Ito yung pinaka panel niya, control niya dito lang. So compact siya. Ito rin yung ginagamit ng DA. Yung mga nakita kong pump nila, ganito rin yun So tingnan natin. So ayan, puno na puno na. So i-on na natin. Tingnan natin. Ako pa rin. ang bulwak ng tubig. Ang oras ay siguro mga 10:30. 10:30. 2940.
So, halos maximum ano siya, 500. So, yan ang tubig ano. Kung makita natin dito, mukhang malakas naman siya. May ano to, may safety protection yan pag over yung ano, yung binibigay. Walang problema. May allowance pa. Extra panel pa. Dapat sa sunod di ano yan. 4,944. So yung tubig makita natin, malakas yung tubig din. Kung i-maintain yan, pwede na yan. Ayan o. So ayan o. So kung titingnan natin, mukhang okay siya. Yung ganyang volume, okay na sa akin yan. Basta ma-maintain lang ng ilang oras. Alas 4 kaya pa? Alas 4 ng hapon, kaya pang ganyang kalakas. Ayan no. So yung panel natin 6 na 500 watts kaya 3,000. Pero mas maganda rin mag-allowance pa tayo ng panel para kung ang init ay kulang, maximum pa rin yung ano niya, wattage niya. Para sa i-maintain sa ano 2949 watts. So yung sabihin yung ano yung capacity ng panel halos na ibibigay niya. Ayan ha. Ah? Di na siya na vibration? Oo. Konting-konti lang. Basta ma-maintain lang na ano yan, na hindi bumaba. Yan dapat ma-resolve natin. Kapag ang tubig dito mag-stay na, maging stable na hindi siya bumababa, okay na yan. Kasi yung pump, kasi ang pagkakaalam ko, pagka umandar yan na walang tubig, masisira siya. Kaya ang gagawin natin dito, itong suction line na to, dapat 100% walang tagas. Para pag namatay sa gabi, kinaumagahan, pag nag-automatic on siya, may tubig. Kasi pagka nag-on yan na walang tubig yung pump, masisira to. Yung nasa loob niyan, yung impeller, masisira yan. So yan ang titingnan natin ulit kung ang tubig ay hindi bababa. At saka ito, sa pala ito, na-reduce yung size. Yung capacity nito kasi D4 din yung suction. Nag-reduce tayo kami dito ng ano, ng D3. So sabi ko, ito i-straight lang ito ng D4 para malaki yung suction. Walang masyadong head losses dito sa portion na ito. Pero pansamantala, yun naman muna para lang ano, gumana muna siya. Yung mga iba pang ayusin dito, ihahabol na lang. Siguro gawan ko na lang separate vlog siguro yun kapag na-fix na lahat. Basta sa ngayon, yung capacity ng panel halos binibigay niya naman 2,962. Yan yung ano ng panel natin na 6 na 500. So halos kaya. Yung buga naman, halos okay naman. Ayan, maganda. Ngayon ang kausap natin dito si Boss Joel. Ito kasama siya, sila mismo nag-install. Ano masasabi mo dito sa ano kinabit natin? Magandang resulta. Magandang resulta. Sa palagay mo ba hindi tayo mahihiya na ano i-recommend sa mga magsasaka dito? Basta ganyan ang resulta, hindi tayo mahihiya dyan. So ayan po ano, so kung sakasakali mapapanood po ito, pwede kayo mag-comment lang kung may mga interesado na magkaroon ng ganito. So nakita natin mukhang maganda. Susubukan na lang natin kung gaano katagal umandar sa maghapon. Kung ang init ay normal lang, yan po ang kailangan nating ano, malaman. Ayan. So bali ano no? Bali 6 na panel ginamit natin. Tapos 3 horsepower yung capacity ng pump natin. D4 yung tubo. Yung buga halos okay sa tingin natin. Ano? Ngayon po doon sa mga nagtatanong naman kung magkano presyo, depende ho kasi yan sa ano, sa mga actual na magagastos. Kamukha nito, gumamit sila ng mga
tubong poste, konkreto yung pundasyon, yung haba ng tubo dahil medyo malayo-layo yung suction line natin, yung level ng tubig malayo. So kino-consider nila yan. Pero dito po sa unit natin, dahil parang ito po yung pinaka-prototype po dito, pinaka-pang sample namin, ang presyo po niya sa akin ay 135,000. So usually ho, 50% po ang ida-down natin. Tapos yung balance kapag umandar na siya, testing commissioning, yun na po yung full payment na ibibigay natin. Ano po? So yun lang po muna siguro ang ating update dito po sa solar pump. Unang unit po na ipinakabit natin. Sana maging successful ito. I-observe na lang po namin yung tubig kung hindi bababa. Para kapag hindi siya bumaba, on off lang yung pump natin, automatic na siya, hindi na yung on, hindi na yung off. Yun po ang maganda. So malalaman po natin yan sa mga susunod pa nating update siguro. Pero pansamantala, yan lang po muna ang ating vlog sa ngayon patungkol po dito sa installation po ng solar pump. Galing sa Maynila pa po yung unit na yun, So sa kabuuan ho, masasabi natin mukhang okay siya. Sana nga lang ho, hindi magbago yung lakas ng buga niya. Sana magtuloy-tuloy po yan. So sa lahat po ng mga kaibigan natin dito na interesado po dito, pwede naman ho kayong bumisita dito, tingnan niyo yung unit. At sa tingin ko po, malaking tulong po ito dahil napakamahal po ng krudo ngayon. Sa ngayon ho, meron kaming 4 na irrigation dito na di-crudo siya. Yan mari yung mga makina. So ang laki po ng expenses. 100,000 hanggang 150,000 sa bawat pagsasaka namin dito. Kamukha nito, ito po yung batch 1 natin. Dry na, So ngayon pinapatubigan na. May tanim na po yan. Ayan. Ito po yung batch 1. Doon naman po sa batch 2 natin, ngayon sila nagsasaboy ng binhi. Nauna lang po ito ng kulang-kulang 1 linggo. Kaya kailangan namin dito talaga ng tubig, ng pump, source ng tubig dahil nga po para maganda po ang maging ani natin, dapat sufficient po yung supply ng tubig. So yun po muna siguro. Pansamantala paalam po muna tayo, pero gaya po ng dati, meron lang po muna tayong isa shout out. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasamaan po sa COOS, Kalinga po OFW Organic Sponsors, yung lagi po nakasuporta po sa mga babae program ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalinga Prab. Maraming salamat po sa inyo. Tapos sa ating mga viewers, sa ating mga followers na lagi po nanonood sa ating channel, sa ating Facebook page, maraming salamat po sa inyo. Naway huwag kayong magsawang suportahan ang ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos mga kababayan po natin. So muli, ito po si Kajulay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Napansamantala nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, buhay tayong lahat. God bless. Bye bye.